Kabanata 15, ang mga sakristan. Nagpatuloy ang malakas na pagulan, sa kabila ng pagkidlat at pagkulog ay patuloy ang tunog ng batingaw. Magkatabing nakaupo sa ikalawang palapag ng tore ang magkapatid na Basilio at Crispin, at kapwa hawak ang lubid. Tumutugtog pa rin ang kampana ang dalawa sa kabila ng malakas na pagulan. Natatakot ang mukha ni Crispin habang si Basilio'y pilit na nilalakasan ang loob. "Batakin mo pa ang lubid, Crispin." Naglambitin sa lubid si Crispin at kasunod na yon ay ang bahaw na tunog ng kampana na tila palaghoy. "Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. Kung magkakasakit ako'y aalagaan ako ni nanay at hindi niya ako pababalikin ng kumbento." "Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom," pananggalan ni Basilio sa tinurang ng nakababatang kapatid. "Sa atin ay walang magpaparatang na isa akong magnanakaw." Tila walang narinig si Basilio sa sinabi ni Crispin at sa halip ay binatak niya ang lubid at gumuhit ang malakas na tunog ng kampana. "Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya?" "2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa." "Kuya, bayaran mo na lang ang sinabi nilang ninakaw ko para hindi na nila tayo pagbintangan." "Halagang 32 piso iyon. Hindi kakasya." "Sana pala'y ninakaw ko talaga iyon. Sabi ng kora ay papatayin nila ako kapag hindi ko na isauli ang pera. Kung ako sana ang kumuhay, mailalabas ko talaga iyon. At kung mamamatay man ako, maibibili ko ang nanay ng bagong damit." "Ang kinatatakutan ko'y baka malaman ng nanay ang nangyari," sabi ni Basilio. Natakot si Crispin sa sinabi ng nakatatandang kapatid. "Huwag na pala tayong umuwi sa bahay, kuya. Tiyak na mapapagalitan ako ni nanay." Nag-iiyak si Crispin dahil sa takot sa ina. Inalo siya ni Basilio. "Tahan na, uuwi tayo dahil sabi ni Tandang Tasyo na naghanda si nanay ng masarap na hapunan." Dumating ang sakristan mayor na galit na sinabing mumultahan niya si Basilio ng 25 dahil sa maling pagtugtog ng kampana. "May permiso na po kaming uwi," tanging naitugon ni Basilio. "10 pa kayo ng gabi maaaring umuwi. Ngunit hanggang 9 lamang po maaaring maglakad sa kalsada. Tiyak na mahuhuli kami ng Guardia Sibil," pagtutol ni Basilio sa sinabi ng sakristan mayor. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin. "At ikaw, hindi ka maaaring muwi hanggat hindi mo inilalabas ang ninakaw mo." Nagpasaklolo si Crispin sa kapatid, subalit walang nagawa si Basilio. "Kuya, papatayin nila ako. Huwag mo akong iiwan." May kasabay na paglahaw ang sigaw na iyon ni Crispin. Dinala ng sakristan mayor si Crispin na hindi batid ni Basilio kung saan ito dadalhin. Nagpasya si Basilio na tumakas upang humingi ng saklolo sa ina dahil sa nangyari kay Crispin. Pinagdugtong-dugtong niya ang lubid ng batingaw at itinali sa baradilya ng haligi. Doon siya nagpadausdos pababa ng kampanaryo. Kabanata 16, Sisa. Madilim na ang buong paligid at natutulog na ang bawat mag-anak sa kani-kanilang bahay. Si Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin, ay naninirahan sa labas ng bayan na may 1 oras na lalakarin. Ang asawa niya ay si Pedro, na labis ang kasamahan at pagkagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi nakakapagbigay ng perang pangbisyo. Naibenta na ni Sisa ang kaunting alahas para ibigay sa asawa, subalit hindi pa rin ito tumitigil sa kahihingi. Sa kabila ng lahat, itinuturing niyang kanyang Diyos si Pedro at anghel ang 2 anak. Sa halip, bigyang pagpapahalaga ni Pedro ang mga pagmamahal ni Sisa ay lalo pa itong naging mapang-abuso. Lalo itong naging malupit at tumindi ang ginagawang pananakit sa babae. Maganda si Sisa, subalit baka sa muka ang labis na paghihirap. Mas matanda siya tignan kumpara sa tunay niyang edad. Humpak na ang kanyang pisngi na higit na nagpapatanda ng kanyang muka.
Laging nakapusod ang mababa at alon-alon niyang buhok. Kayumanggi ang kanyang kulay at bakas sa kanyang magandang mga mata ang kalinisan ng kanyang puso. Nasasabik si Sisa sa pag-uwi ni na Basilio at Crispin. Ipinaganda niya ito ng tawilis at kamatis na paboritong ulam ni Crispin. Humingi siya kay Pilosopong Tasyo ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok na siya namang paboritong pagkain ni Basilio. Hindi inaasahan ni Sisa ang biglang pag-uwi ni Pedro na gutom na gutom. Agad niya itong sinunggaban at nilantakan ang inihaing pagkain ni Sisa na nasa mesa. Kinain ng asawa ang nakahaing tuyong tawilis, kamatis, tapang baboy ramo at hita ng pato. Takam na takam sa pagsubo ang lalaki habang nababahala naman ang mukha ni Sisa dahil hindi maawat sa pagkain ng asawang gutom na gutom. "Hindi mo ba hintay ng mga anak mo?" sabi ni Pilosopong Tasyo. Nakakabasa na si Crispin at si Basilio'y mag-uuwi ngayon ng kanyang sahod. Ayaw pansinin ni Pedro ang asawa, ngunit nang marinig ang sahod ni Basilio ay sinabi, "Ipagbukod mo na lamang ako ng piso." Pagkatapos kumain ay agad na kinuha nito ang itinaling manok at muling umalis ng bahay. 3 inihaw na tawilis na lamang ang natira sa pagkain na inilagay ni Sisa sa palayok ng kanin. Muli niyang hinintay ang pagdating ng anak hanggang sa narinig niya ang tinig ni Basilio. Nawari ay nagmamadali at takot na takot. "Buksan ninyo ang pinto! Nay! Buksan ninyo!" Maraming salamat po sa pakikinig at dito po nagtatapos ang aking presentasyon.